Di ako naawa. Tanggal Bry here. Merong napadaan sa TikTok wall ko na isang disabled na nagluluto na hindi ako naawa. Bagkus humanga ako. Tara panoorin nyo. Napakaganda ng video na to. May-inspire talaga kayo. Ayan, nagluluto siya. Hindi ko alam kung ano tong igigisa niya dito eh. Pero I cannot describe the word. Hindi ko maisip yung salitang pwedeng ibigay ko dito, pero nakaka-inspire talaga tong tao na to. Tignan nyo, wala siyang iniistorbong tao para ipagluto siya. Siya lang mismo. Ganyan ang kanyang eagerness na makasurvive sa buhay. Hindi naman masamang magreklamo, no? Lahat tayo may karapatang magreklamo kung ano yung nararamdaman natin sa buhay. Pero bago kayo magreklamo, lalo na sa mga kabataan na inuutusan ng magulang na magluto dahil tinatamad. Ano pa kaya to si pare ko na nagluluto? Hindi niya magamit yung kanyang dalawang kamay. Hindi din siya makatayo. Napakaswerte natin. Gumagana ang ating dalawang kamay at paa. Nakakatayo tayo ng maayos. Nakakapagluto tayo. Natitikman natin yung niluto natin kung masarap o hindi nang hindi tayo nahihirapan. Ang pinaka-lesson dito is bago tayo maging reklamador sa mga ginagawa natin sa buhay, ay tinatamad na ako magluto, ayoko na, bibili na lang ako. Ay paano naman ito si pare? Gusto niya talagang makasurvive. Napaka-independent niya. Tingnan mo, para makasurvive siya at makakain, magluluto siya. Ewan ko kung may pinaglulutuan pa siya. Hindi ko alam kung meron siyang anak, meron siyang kamag-anak. Pero kita mo yung pagpupursige niya na makapagluto. Oh, kita mo yung kanyang perseverance para makasurvive sa isang buong maghapon. Ewan ko kung hapunan niya to o dinner. Tingnan mo naman yan, no? Parang nakakaiyak. Pero itong mga ganitong tao, hindi mo dapat kaawaan ito. Bagkus gawin mong inspirasyon sa buhay mo. Kung sila nagagawa nilang magluto na hindi gumagana ng maayos yung kanilang body parts tulad ng kamay, hindi siya nakakatayo. Tingnan mo, yung paang ginagamit niya, yung mga daliri ng paa para ibudbud yung mga ingredient. Ano pa kaya sila, di ba? Sa ating mga kumpleto ang dalawang kamay at paa. Kumpleto. Tapos tinatamad pa tayo, di ba? Yan ang malaking lesson dito. Kaya saludo ako sa iyo, pare. Kung sino ka man, makikita nyo siya sa TikTok. Ang kanyang profile is disabled. Marami rin siyang na-upload na videos na nagluluto siya. Ewan ko kung anak niya o yung kamag-anak niya nag-video para sa kanya para makakuha ng atensyon. Hindi ko tinitingnan na ang ginagawa niya ito para kumita. Bagkus ang nakikita ko rito is binibigyan niya tayo ng inspirasyon para kasurvive sa buhay. Ang buhay ay punong-puno ng challenges yan at problema. Hindi mawawala ang problema, tandaan niyo yan. Nandyan pa rin yan. Kayo na lang ang bahala kung paano niyo lutasin. Paano kayo makalagpas sa problemang binibigay sa inyo ng ating may kapal. Ay, para akong maiyak dito sa video na to. Walang salitang pwedeng ikumpara dito sa tao na to. Tingnan mo naman, oh. Lahat ng bagay, kung ginusto mo, mangyayari. Kung gagawa mo ng paraan, tingnan mo ito. Tingnan natin ang gagawin niya. Ayan, kumuha siya ng asin. Asin to palagay ko eh. Tapos binudbud niya ron. Para pampalasa siguro. Hindi ko alam kung asin yan. Tapos kukuha siya ng pampalasa ulit. Parang powder ito na ginisa mix. No? Hindi ko alam. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yung pagpupursige niya na makapagluto para makakain siya or meron siyang ibang pamilya pa dyan na papakainin din niya. Siyempre madami to. Hindi niya kayang ubusin to. Toyo or seasoning. Hindi ko alam yan. Tsaka tingnan nyo pag kumilo siya, hindi siya kalat-kalat. Hindi niya nilalagay kung saan-saan. Organized pa rin. Kita nyo yung tao na yan. Nakaka-inspire talaga, di ba? Tapos hahalu-haluin niya ngayon. Parang ginisang gulay yata ito eh. Yan, tataktakin niya yan. O, yan nyo. Kaya kayong mga kabataan, gawin yung inspirasyon tong video na ito. Ito pa ang isang matindi. Kukuha siya ng kanin, i-steam niya para mainit. Para fresh pag kinain niya. So, yung usok ng gulay, lalabas dun sa kanin. Ayan, tingnan nyo, napakagaling diskarte. Paa lang ang gamit, ha? O. Mainit yan, tingnan nyo. Grabe. Naiwan pa yung kutsara niya dun. Pipikapin niya pa rin yan, hindi niya pababayaan. Ganyan, kagaling itong taong ito. Saludo talaga ako sa iyo, pare ko eh. Galing. Nakakayak ang video na to. Matatanggalin niya yung steamer. Nahahalo-halo niya pa, tapos nailalagay niya dun sa kanyang plato. Yung ulam, no? Isasalin niya, hindi niya na kailangan ng tulong ng iba. So yung iba na kumpleto ang paa at kamay, napaka-dependent. Gusto ipagsasandok pa, gusto ipagluluto pa, ay kayang-kaya mo naman, tingnan mo to, oh. Diba? Oh. Pero siyempre, depende rin sa sitwasyon na merong tao talaga na hindi na talaga nagka-function, bedridden na yun. Yun ang pwedeng pagluto. Yun talagang komatos na, hindi na makakagalaw. Ito, may paraan pa para gumalaw siya at makapagluto. Panoorin natin kung paano siya kumain.
Ang galing ng diskarte niya rito. So, ang gagawin niya rito, kukunin niya yung kanin. Tapos, tingnan niyo kung saan niya ilalagay para makakain siya. Ibang klase. Napakagaling. So, kanin at gulay ang kanyang dish. So, kukunin niya dyan yung tasa or cup. Diyan niya ilalagay yung kanin niya. So, since hindi niya maabot yung kutsara na ilalagay sa kanyang mouth or bibig, gagamit siya ng tasa, doon niya ilalagay yung kanin at ulam. Kaya yung mga tao dyan na nawawalan na ng pag-asa, na hindi na sila aangat sa buhay, ito ang tandaan nyo. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Yung mga nasa baba, I'm sure, aangat din kayo. Gawan nyo lang ng paraan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganyan ang buhay. Huwag na huwag kayong susuko. Palagi ko ginisang repolyo ito eh. Yan mo. Gumaganong-ganon siya. Hindi ko alam kung nahihirapan siya or what. Pero talagang hanga ako rito kay pare. Lalagyan niya na ng ulam to.